Okay, hello. Pa-clear po. Clear po ba? Salamat sa pag-clear. Magandang umaga, tanghali, gabi. Ayan. Kararating ko lang po. Nag-wash up. Okay, let's prepare our hearts, mind, and soul as we continue to worship the Lord in spirit and in truth. Isang tabi po natin ang ating mga concerns, problems. At let's focus our mind to the Lord as we worship Him. Hallelujah. Hallelujah. Father God, thank you so much, Lord, for this opportunity that you have given to us, Father. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon. Salamat po sa oras. Salamat po sa mga kapatiran ko na walang sawang nakikinig po sa inyo, Panginoon. Salamat po sa mga salita na binibigay niyo po sa amin. Lord, you know us, Father God. And you know, oh Lord, na pag meron sin po sa puso namin, hindi po kayo nakikinig. You will shy away from us, Father God. Right now, Father, we confess our sin. Salamat po, Panginoon. That your word says, oh God, we confess our sin, we are faithful and just to forgive us, Lord. Salamat po sa kapatawaran po ninyo, Panginoon, sa amin. Salamat, Lord, at kami po makapag-worship sa iyo ng lubusan, Panginoon. Dahil po, wala na po kami, tinatawad din na po kami, Panginoon. Salamat po, sinasamba ka namin, Panginoon, sa diwa, sa puso, at even sa gawa, Panginoon. And right now, Lord, we offer our gawain sa inyo, Panginoon, aming Bible study. Lord, bless our speaker, Lord. Give her, O Lord, the power, O God, the power to speak with authority, O Lord. That word, O Lord, hindi lang masayang mahuhulog, O Lord, kundi po tutusok po yan sa puso namin at yan po ay maging buto. Magiging tutubo po yan sa aming mga puso, Panginoon. Salamat po. Basbasan niyo po siya, Panginoon. At sa mga kapatiran ko namin dito, Panginoon, basbasan niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin ngayon. Ihanda mo ang aming puso, ihanda mo ang aming isipan, Panginoon. Salamat po, Lord, and we acknowledge your presence right now in our midst. And we bind every spirit, every destruction, the spiritual destruction right now in our midst in the name of Jesus. And by the power of His blood, thank you, Lord, that you will embrace us, Father, with your love. That you will embrace us, O Lord, with your loving arms, Father God. And you will cover us under your wings, O God. Lord, salamat po, Panginoon. Magkaroon kami ng katahimikan at kasiyahan po, Lord, habang kami po patuloy na nag-serve sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po. We offer our sacrifices of praise to you, O Lord, tonight. Hallelujah. Offer po namin lahat ang aming buhay, ang aming gawain sa iyo, Panginoon. Be glorified in our midst, O God. Be glorified in our works, O Lord. Be glorified in our life, O God. Salamat po, Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. We give up all. Dalik po namin sa iyo, Panginoon, ang mga lahat po, pagpasalamat, panalangin, kahit kayo lang po ang may karapat-dapat lahat ng mga pasasalamat at aming kayo lang po ang dapat nitong tumanggap, Panginoon. We glorify your name, O God, in the name of Jesus. Amen. Amen.
Okay. Okay, balik ko na po sa iyo. Maringbel? Maringbel? Si ma'am na po. Okay, grab the mic. Amen. Glory to God. Maraming salamat sa iyo, Mare. At hindi na po natin patatagalin, papahabain pa. At alam ko kung excited na po tayo ang makinig po ng ating Word of God ngayong gabi. So, amen. At tinatawagan ko na po ang ating pong tagapagturo po ngayong gabi. Walang iba po, kundi ang ating pong mahal na pastora. Pastora Janet. Kung ready ka na po, pakikintat ng po. Pastora. Amen. So, glory to God. The mic is yours. Pastora. Amen. Praise the Lord. Saglit po tayong manalangin. Could you please always make me a signal na clear po ako kasi alam nga po ninyo na mga ating pong Baylox ay napakaganda ng pag-uugali. Amen. At ganun din po dito sa aking kinalalagyan. Pero wag po kayong mag-alala. Saglit lang po yun in 1 minute, 1 to 2 minutes. Babalik po ako dahil magkakameron po ng pagpapalit po ng power. Amen. Saglit po tayong manalangin. Panginoon, sa mga sandali pong ito, O Diyos, ay amin pong dinideklara na kayo po ang aming tunay na Diyos. At walang dahilan, Panginoon, kung bakit kami narito sa ganitong klase ng chat room. Lord, we want to know you more. We want to know you more, O God. Nais po namin, Panginoong, higit pa po kayong makilala. Nais po namin, Panginoong, higit pang marinig ang inyo pong tinig. Nais po namin, Panginoong, higit pang maunawaan ang inyo pong bawat panukala sa buhay po ng bawat isa. Nais po namin, Panginoong, tunay na malakaran ng inyong salita ng may katuwiran, may karunungan, may kabanalan, at may pagpapakumbaba. Lord, ako pong inyong lingkod, hide me under the shadow of your wings, O God. Masabi ko lang, Panginoon, ang mga nais mong masabi upang ang tainga ng aking mga kapatid, Panginoon, ay magsilbi, Panginoong, alulod ng inyong salita, na ang bawat salitang kanilang mapakikinggan ay matanim sa matabang bahagi sa kaibuturan ng bawat puso. Hindi man, Panginoon, kami nagkikita-kita. Hindi man, Panginoon, kami, O Diyos, magkakaibigan. Lord, sabi mo, kami po ay isang tunay na pamilya. Father God, kayo ang maluwalhati, kayo ang mabigyan ng karangalan sa mga sandaling ito, sa pangalan ng Diyos na aming itinataas, walang iba, kundi ang Panginoong Hesukristo. At ang lahat na nasa simam, 12, kasama ang Espiritu ng Diyos, tayong lahat ay 13, ay magsabi ng Amen, at from time to time, kayo po ay pumalakpak para po alam ko na may kausap pa po ako. Amen. Glory to God. Hallelujah. Katulad po ng sabi ko kanina, Amen, ay kung dumating po yung magkameron ng kaunting shutdown, ang akin pong power, babalik po ako. Amen. Glory to God. At hikain po ng puso po natin, unang-una talaga. Alam ho ninyo, tama po yung sabi ng kapatid na Global. Ako'y naniniwala, talagang sa bawat gabi, kung meron din lang hong pagkakataon at panahon, ay dapat po tayo palaging nagbababad sa presensya po ng Diyos. Amen. Ay sa mundong ito gaho na ating pangilalakaran, saan pagaho kayo magbababad? Amen. Dapat po tayo magbabad sa presensya ng ating pong Diyos na buhay. Ang akin pong ibabahagi sa inyo ay isang pangyayari na sa kaibuturan ng ating puso, ayaw man ho ninyong maunawaan, pero pilitin po ninyong pakinggan nang maintindihan po ninyo na meron po palang destinasyon ang inyong bawat paglakad. Meron po palang destinasyon ang inyong pong pakikinig sa simam na ito. Meron po palang ipinagagawa pa ang Diyos sa inyo na higit pa sa inyong pagkakaintindi. Amen. Sabi po ng Biblia, pakibuklat lang po natin ang Biblia, sa aklat po ng Efeso. Efeso chapter 1, Ephesians chapter 1, verse 15 to 23. Babasahin ko na lang po ito at ang sabi po ng Biblia, ang may pandinig po ay makinig. Glory to God. Sa Tagalog po, para higit po tayong magkaintindihan. Ang sabi po ng chapter 1 ng Efeso, verse 15 hanggang 23,
ay ganito, kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, ang sabi ni Apostol Pablo, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalaala ko kayo sa aking pananalangin. Verse 17, at hinihiling ko sa Diyos na ating Panginoon, ang ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya, naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito ay ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagluklok sa Kanya sa kalangitan sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo, makinig pong magaling, ang lahat ng paghahari, ang lahat ng kapamahalaan, ang lahat ng kapangyarihan at pamunuan. Higit ang Kanyang pangalan, listen to this very carefully, higit ang Kanyang pangalan, amen, ang sabi ng Bible, higit ang Kanyang pangalan, hallelujah, saglit lang po, higit ang Kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito, kundi sa panahon pang darating. Ipinailalim na ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay, at siya ang ginawang ulo ng iglesia. Ito ang katawan ni Kristo at ang kapuspusan niya na pumuspos sa lahat-lahat. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa po ng Kanyang buhay at makapangyarihang salita. Welcome po sa mga bagong pasok. Amen. Kitain po ninyo, napakaganda po palang maintindihan sa buhay po natin ay ilaan po natin ang ating pangunawa. Dito po sa sinasabi po ni Apostol Pablo, hindi ka po naintindihan. Mismo ang kapatid na si Apostol Pablo ay galak na galak kapag meron siya pong nababalitaan tungkol sa pagtaas ng ating pananampalataya at pananalig. At ang sabi po doon sa pag-ibig para po sa lahat po ng mga hinirang. Ang sabi po ng ating pong binasa, kung inyo pong babalikan, walang humpay. Walang humpay ang pananalangin, walang humpay ang pasasalamat ni kapatid na Apostol Pablo para sa buhay ng mga taong taga-Efeso. Katulad din po natin. Kung ako po'y tanongin ninyo ng personal, walang humpay po ang akin pong pananalangin at pasasalamat tuwing meron po akong nakikita ng mga kapatiran na nasa loob po ng ganitong klase ng mga chatroom. Amen. Bakit po? Maliwanag po ang sinasabi ng salita po ng Panginoon. Ipinauunawa po sa panahon ng mga taga-Efeso ni kapatid na Pablo na meron pong karampatang gantimpala ang buhay ng bawat isa kung tayo po'y patuloy na lalapit, patuloy na maniniwala na merong isang Diyos na namamagitan para po sa atin. Tingnan po natin, bibigyan ko po dito ng diin ang sinasabi po ng verse 18. Sa English po ay ganito po ang sabi. Tingnan po natin. Napakaganda po ng translation ng Ephesians chapter 1 verse 18. Sa wikang English, I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in the saints, and His incomparable great power for us who believe. Sa Tagalog po'y ganito. Ang panalangin ni Apostol Pablo sa inyo, sa kanya pong mga kasamang taga-Efeso, amen, naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa kanyang mga hinirang. Hindi ka po natin napapansin, lagi po itong napapasama tayo kung ina-acknowledge po ninyo na ang Diyos po ang humihirang, ang Diyos po ang pumipili, ay di po kayo ang hinirang at di po tayo po ang mga pinipili. Amen ka po? Nakakita na po kayo sa probinsya, kapag doon po ay may bilao na tinatahipan po, amen, tinatahipan, makinig magaling, ang ating bigas na isasayang ay tinatahipan, inaalis po ang ipa at inihihiwalay po yun pong mga palay na hindi po bumuka doon po sa gilingan. Pero hindi po sinasabi, ang sabi po roon
sa atin pong kasaysayan sa Pilipinas, kahit na po tayo magtahip ng bigas at ihiwalay ang mga palay, hindi po ito tinatapon. Ito po sa amin sa Mindoro itinatabi at ginagawa pong patuka ito sa bibi, sa manok. Amen. Ang buhay po natin, amen. Yun po, bukod pa po yung pinlid. Yun po yung pinlid, yun po yung nalalaglag sa maliliit na butas. Amen. Magkaiba po yun. Kaya nga po yung konsepto ng pagpapakain literal at pagpapakain spiritual sa atin po ng Panginoon ay marami pong kategorya. Amen. Yung pong pinlid na sinabi ng kapatid na Matskelo, it can be, pwede po natin itong gawing nilugaw. Amen. Yun naman pong mga hiniwalay po ng mga palay na hindi na po bumuka. Amen. Ay pwede po natin itong gawing patuka. Amen. Sa atin pong mga manok. Amen. Glory to God. Pero ang puntos po dito ay ganito. Ang kamangha-mangha pong tala ng kasaysayan ng tao sa atin pong pag-uusapan ay nagpapakita po ng walang katulad na kapangyarihan, ng pagiging malikhain at walang maliw na pag-ibig ng Diyos para sa inyo at para sa akin. Alam ka po ninyo ang dahilan, the reason why we are here, dahil po sa walang maliw na pagmamahal ng Diyos sa atin. Bakit? Kasi po kaya po tayo nasa loob ng ganitong Christian Music Awiting Makalangit chatroom, bumubuka na animoy isang bulaklak ang ating pag-ibig at ang pag-ibig ng Diyos na tunay ay ipinahahalimuyak sa atin upang higit tayong magtiwala na kapag ang Diyos pala'y nagpabuka ng kanyang bulaklak, di sinsana ang ating ding bulaklak ay hindi mananatiling nandun lamang sa kabila, kundi patuloy pa rin itong humahalimuyak. Pastora, medyo malalim. O sige, tagalogin po natin ng mas maganda. Okay. Ang sabi po ng salita po ng Diyos, kung hindi pong natatandaan, sa katauhan po ng ating pong mga ninuno, nagkaroon po ng creation para po mas maganda. Lapatan po natin ng kaunti. At ang sabi po roon, may instruction. May instruction ng ating dakilang Ama, si Yahweh, si El Shaddai. Amen. Sa kanya pong nilikha na si Adan at si Eva. Ang sabi po man din niya, makakain ninyo at maaari niyo kainin ang lahat ng bunga ng punong kahoy. Maliban sa puno ng bunga na nagbibigay ng kaalaman at ng mabuti at masama. Yun po'y matatagpuan natin sa Genesis chapter 2. Kayo na po ang magbasa. Ito'y isang sanktuaryo at pananahanan din supposed to be ng tao. Gayon din ito po'y isang regalo sa tanging nilikha ng Diyos kay Adan. Kaya nga po tingnan ho ninyo, konkreto supposed to be ang pagkakalilok. Ano ho ang nangyari? Bakit po? Ang Diyos po ay may bisyon para po sa sangkatauhan. Subalit dahil po sa kasalanan, makinig pong magaling, kinakailangan po nating gawin at hanapin ang dakilang plano ng Diyos. Hindi ka po ninyo napapansin na tuwing bago po tayo mag-umpisa sa atin pong gawain, ay lagi pong binabasa ng kapatid na Global ang atin pong mission at ang ating pong vision. Makinig pong magaling. Ang vision po ay isang pananaw. Ang vision po ay isang panukala na kapag ito po'y sinamahan ng Diyos, ito po'y magtatagal at hindi po ito mawawalang parang bula. Nakikita marahil lang ibang tao na ang tao sa Christian Music Awiting Makalangit ay aandap-andap. Minsan ay 2, minsan ay 3. Pero alam niyo, kahit po ay dadalwa, kahit po ay 3, ang tao ay may kanya-kanyang sariling kaparaanan at panahon at meron siyang sariling niyang pagpapasya. Hindi ho natin siya kinakailangang benggahin. Alam ho ninyo, kapag ang isang tao ay lumakad ng may vision, may pananaw, iniisip niya ang bukas na darating, hindi lang sa panahon ngayon. Makinig pong magaling. Ang sabi po rito, kaya nga po, dahil po sa kasalanan ng atin pong unang mga ninuno, ang sabi ng Biblia, ay kinakailangang hanapin po natin kung ano po ang dakilang plano ng Diyos. Kaya nga po ang kapatid na si Apostol Pablo ay nanalangin, naway liwanagan ng Diyos ang inyong isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa kanyang pagtawag sa ating. Ay alin gaho ang palaging tinuturete ng kaaway? Hindi gaho ay isip. Amen. Alin gaho ang palagi ng tinitira ng kaaway? Hindi gaho ay isip. Hindi ho ang damdamin Alam ninyo na mali. Amen. Alam ng tao na mali ang kanyang ginagawa, subalit nagpapailalim siya sa kanyang nararamdaman. So ibig sabihin, tingnan po ninyo, palagi ang may istorya ay ang ating isipan. Amen. Hindi naman makikita ng kalaban, ng kaaway, ng demonyo, ng kahit sino pa mang kaaway natin ang alamang ating nararamdaman kung hindi po natin ito pinakikita. Amen ka po.
Hindi alam ng kaaway na masakit ang tiyan mo, hindi alam ng kaaway na masakit ang ulo mo, unless na ibuka ng bibig mo at umaksyon ang kamay mo na namimilipit ka. The enemy doesn't know anything about you at hindi niya pwedeng panghimasukan maging ang iyong kaisipan. Nagkakaroon lamang ng panghihimasok when you entertain the tempter who is the enemy of our Lord Jesus Christ. Pakinggan po natin itong magaling. Makinig po kayong magaling. Mga magulang at kapatid, may pag-asa pa para sa ating mga sumasampalataya at tumanggap kay Jesus bilang Diyos at sa sariling tagapagligtas. There is still hope for us who believe and who accepted Jesus Christ as our Lord and personal Savior when we continue to seek God and when we truly trust God. He will show us what He wants us to be, what we need to do and should do this for this vision to come into reality. Sa pagpapatuloy natin po sa pagkatagpo sa Diyos at sa totohanang pagtitiwala sa Kanya makinig pong magaling, ipakikita niya sa atin kung ano ang nais niyang maging tayo. Ano ang dapat natin gawin upang maganap ang vision ng Diyos para sa atin. Ang vision ng Diyos sa atin, ang pamilya ay maging buo. Ang vision ng Diyos, mapag-aral natin ang ating mga anak. Ang vision ng Diyos, hindi tayo nanlilimahid. Ang vision ng Diyos, iangat ang ating kalagayan. Ang vision ng Diyos, tayo maging pagpapala. Amen. Ang vision ng Diyos, kakitaan at bigyan tayo ng karangalang higit na mas mataas sa karangalang pilit na ibinabagsak at ibinababa ng ating mga kaaway. Makinig po kayong magaling. Malinaw po, bibigyan ko po kayo ng isang simpleng ilustrasyon na totoong nangyari. Sa aklat po ng Lumang Tipan, kung alam po ninyo ang kapatid po na si Nehemia. Bakit po ang kapatid na si Nehemia ay nagkaroon po ng isang masidhing adikhain na ibangon muli ang pader, ang muog ng Jerusalem? Bakit po? Kinakailangan ng bawat isa sa ating nasa simam room na ito'y meron pong tinatawag na spirit of initiative. Alam ho ninyo, kapag ang isang tao ay merong espiritu ng initiative, may nakakita wala, may nakakarinig o wala, kasunod na ho noon ang pagpapakumbaba at ang kanyang iniisip palagi ay para sa kapakanan ng nakakarami. Makinig pong magaling. Kung hindi po ninyo naiintindihan ang istorya po ng aklat po ni Nehemia, bibigyan ko po kayo ng kaunting background. Amen. Ang sabi po ng aklat po ng Nehemia, ito pong si Nehemia ay tinawag po siya ng Panginoon at nakita po niya kung paano pong kahabag-habag at nililibak ng mga hintil ang mga nakatira doon sa lugar na iyon. Wala na po yung muog, tapos na. Pero hindi po nagtatapos doon. Amen. Akala natin kapag tayo'y bumagsak, hindi nakapagtapos, nagkamali sa kasalanan, hindi na tayo ibabangon ng Diyos. Mali po kayo. Mas lalo kayong ibabangon ng Diyos. Mas lalo kayong itatanghal ng Diyos. Bakit? Magkakaroon kayo ng inisyatibo na hanapin kung ano ang kagustuhan ng Diyos sa ating kalagitnaan. Hindi po pwedeng sasabihin ng Diyos, ayan si kapatid na skills, hanggang dyan na lang yan. Hindi. Ang plano ng Diyos sa iyo ay mas mataas kaysa kahapon. Ang plano ng Diyos sa iyo ay mas maigting kaysa kahapon. Amen. Kung ikaw ay kakapiranggot kahapon, 97, the Lord wants you to become 100% fully equipped with His goodness, with His mercy, and with His power. Amen. Glory to God. Makinig pong magaling. At ang sabi po ng aklat po ng Nehemia, ikikwento ko na lang po sa inyo. Malinaw po na naipakita sa buhay po ng kapatid niyan si Nehemia, ang isa pong bisyon na nagmula sa Diyos. There is a big difference, mga kaminamahal kong magulang at kapatid, on the word vision and the word ambition. Pag po ang salitang vision, sa English po ay vision, ito po ay kinakailangang nagmula po sa ating Panginoon. Kapag po ito ay ambisyon, ay kung minsan ho'y pinapangarap natin, kapag ito naman ay hindi agad natupad, ay ang ating sinisisi, ay ang ating pong Panginoon. Mali po yun. Amen. Makinig pong magaling. Nang malaman po ng kapatid na si Nehemia, ang nangyari po sa kanyang tinubuang bayan, makinig pong magaling, at
sa malungkot na katayuan ng pamumuhay ng mga tao roon, nakadama po siya ng isang matinding kabigatan. Alam ka po ninyo, ang isang tunay na hinirang ng Diyos, ang isang tunay na lingkod ng Diyos ay hindi siya papayag sa isang araw, sa isang gabi, sa isang 24 hours na hindi hanapin ang kabutihan, ang karunungan ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Amen. Kung kayo'y nag-iisa sa inyong bahay, lalo na, soak in the presence of the Lord para higit po natin itong maintindihan. Hindi po pwedeng maghapon lang tayo sa computer, sa internet. Dapat meron tayong enough time. May sapat na panahon sa may-ari ng panahon. Amen. Makinig pong magaling. Hallelujah. Isang kabigatan po na bumabahala sa kapatid na Nehemiah ang nag-udyok sa kanya ng pagnanasang muling itayo ang mga pader ng Jericho at nang mapanumbalik ang kapayapaan at kasaganaan doon. Makinig po kayong magaling. Kaya ako po laging sinasabing makinig ng magaling para po kayo laging nakakonsentrate. Huwag na po muna kayong magtutupa. Alam ko pong pwede po nating pagsabay-sabayin ang Bylux, pwede rin po ang YN, pwede rin po ang Facebook. This time I'm begging your ears. Listen to the Word of God tonight. And God can change even your very own destiny. Makinig pong magaling. Ang sabi po ng Biblia, lumipas pa po ang 4 na buwan bago po nagsimulang itayo muli ang pader. Alam po niyo sa buhay po natin, kung minsan it takes time, years, bago po tayo makabangon. Amen. Sa dami ko pong kinakaunsilan, lagi pong sinasabi, Pastora, may pag-asa pa ba ako? Nabuntisan ako rito, naanakan ako rito, iniwan ako rito. Meron pang pag-asa. Itinutuwid at itutuwid ng Diyos ang buhay mo kung tutulungan mo rin na hanapin kung saan ka nadapa. Hindi mo pwedeng sabihin, Pastora, dito na ako mamamatay. Hindi ko kayang mabuhay na wala ang tatay ng anak ko. Kaya mong mabuhay na wala ang tatay ng anak mo. Hindi mo kayang mabuhay kung wala ang tunay natin na tatay. Yung tatay natin sa laman na yan, na nandito lang sa ating tabi. Pag natin ng araw at matanda at wala ng trabaho yan, hindi na yan tayo pwedeng kalingain. Pero ang Diyos natin, magpakailan-kailan pa man, tayo man ay tumanda na, baputi pang buhok, amen, hindi na makalakad. Our God, our everlasting God, our everlasting Father is more than able to help us, to rescue us, and even send our children to school kahit yan ay walang mga tatay. Are you still there? Okay, makinig pong magaling. Sabi po ng Biblia, and I was challenged this yesterday, kung ito po'y binigay na revelation na akin ng Panginoon, I thank God. I thought ako po'y magtuturo ng Webes. Pero po ito'y inihanda ng Diyos para po sa atin. At ang sabi po ng Biblia, habang naghihintay po ang kapatid na Nehemiah, kayo rin po habang nag-iintay na maitayo ang pader ninyo, ang inyong pagkatao, ang inyong karangalan na sinirat sinamantala ng mga tao sa paligid, meron tayong 2 bagay na gagawin. Yun ay ang manalangin at ang magplano. Amen. Maraming tao ang sinasabi sila'y nananalangin, pero hindi po sila nagpaplano. Kinakailangan po, we should always go hand in hand together. Kung gusto natin na matayo uli ang ating pong karangalan, meron na po tayong sandigan ng isang tunay na mananalangin. Mananalangin po tayo at magpaplano. Alam ga po ninyo, ang kapatid pong Nehemiah, nang pinasimulan po niya, kinausap po niya ang kanya pong mga kababayan. Ang sabi po niya sa Nehemiah, chapter 2, babasahin ko na lang po sa inyo at pakinggan po ninyo. Nang makita po niya ang kalunos-lunos na kalagay ng kanyang bayan, sinabi po niya, wasak ang Jerusalem at ang lungsod natin sunog. Ay magtulong-tulong tayo, itayo nating muli ang moog para hindi tayo malagay sa kahihiyan. Alam ka po ninyo, hindi ko po alam ang istorya ng buhay ninyo, but one thing the Lord is reminding us, kung meron man sa atin na nadapa, tayo rin po ang magiging katulong upang sila po'y tumaas muli ang pananampalataya. Wag po natin silang tapakan, wag po natin silang alipustain. Amen. Gawin po natin ang pinakang tama at wasto. Tayo po muli ang mag-encourage, magyakag sa kanila, may bukas pa at may pag-asa pa. Kung bumagsak ka? May Diyos naman na nagtatayo. Pareho tayo ng buhay, pero tingnan mo, kahit ako'y nahihirapan at ako'y bumagsak, pinatutunayan ng Diyos,
kamay niya'y nakahawak sa akin. Halika na at minsan pa, ituloy natin sa dambana ng Diyos ang ating pagsamba. Are you there? Amen. God is good. Tingnan po ninyo. Ang sabi po ng aklat po ng Romans, 2 Corinthians chapter 10, naalala ko lang po ito. Kung minsan po kasi, hindi po natin naiintindihan yung konsepto ng Diyos. Kaya kailangan ho tayo po'y nagpapatuloy, hindi ho tayo napapagod, hindi ho tayo nagkikwenta, amen. At hindi po natin binabalikan yung mga pangit na pangyayari at mga alaala. We should keep on going forward, moving forward po ang lagi kong sinasabi. Ang kapatid pong Nehemias, kinakailangan po'y maging katulad din natin, amen. Na siya po ay mayroon pong malapit na ugnayan sa Diyos, na pinagmulaan ng kanyang isang bisyon, makinig, ng kanyang inisyatibo, makinig pong magaling, na magtulong-tulong, gamitin ang simam room na ito, na ibangon ang karangalan ng maraming Pilipino. Amen. Are you there? Sabi po ng salita po ng Panginoon, 2 Corinthians chapter 10, verse 5, sabi po rito, ay ganito po ang sabi ng Biblia, kung minsan hindi po natin naintindihan. Bukas ang kanyang espiritual na paningin upang makita po ang nais po ng Diyos. Amen. Kinakailangan din po ganito po ang mangyari sa atin. Bukas po ang ating isipang espiritual upang maalaman po natin kung ano po ang gusto ng Diyos sa ating kalagitnaan. Bakit po sinabing bukas ang kanyang espiritual na paningin? Ang sabi po ng chapter 10 ng 2 Corinthians verse 5, sinusugpo ko ang lahat ng pagmamataas laban sa Diyos at binibihag ang lahat ng isipan upang tumalima kay Kristo. Alam ka po ninyo ang sinasabi rin, kinakailangan po tayo laging nagpapakumbaba. Pastora, ako'y inaglahi. Pastora, ako'y inapi. Kinuha ang lahat ng aking pag-aari. Alam mo ninyo, lahat ng kinuha na yan pwedeng isauli ng Diyos. Kapag tayo bukas sa atin pong pagpapatawad, sa atin pong pagpapakumbaba, alam po ng Diyos kung ano ang nangyayari sa inyo. Hindi ka po ninyo nakakarkula. Mismo ang atin pong Panginoon, napakaganda ng kanyang opisyo, napakaganda ng kanyang iniwang halimbawa, nagpagaling sa may sakit, pinalakad ang mga pilay, nagkaroon ng kagalingan ang lahat ng may karamdaman. Pero tingnan po ninyo, nung dumating ang pag-uusig, pinamili ang tao. Ang pinili pa ay naipapatay ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya gawin, pinapatay na? Hindi pa ho kayo ipinapapatay. Ako rin hindi pa ipinapapatay. Amen. But I'm just trying myself to hide and to take good care because people are just trying, pinakikita ng enemy sa ating kaligitnaan na ayaw niya na matuloy ang panukala at vision ng Diyos na maraming buhay ang mabago sa pamamagitan ng bawat Christian chatroom na meron ng Baylox International. Makinig po kayong magaling. Kinakailangan po, susugpuin po natin. Amen. Ang pagmamataas laban sa Diyos. Kung hindi po natin kayang magpatawad, simulan na po natin. Importante po ito sa pagbuo ng ating pong pader. Amen. Hindi po pwedeng ang ating pong pader ay umangat at umaas kung tayo hindi marunong magpatawad, hindi po marunong magpakumbaba. Kinakailangan ho ang kandado natin. Hindi nyo lang alam, kayo ang sariling prisoner ng inyong kandado. You need to break your lock. Para makita ng tao sa mundong ito, kailangan mong bumangon, maligot, magbihis at ipakita mo, itatayo uli ng Diyos ang muog ko. Ano man ang mangyari, tutulungan niya ako. Are you there? Amen. Tingnan po natin. Inalam po niya, nakita po niya ang maraming mga bagay na dapat mapagtuunan po ng pansin. Ang inyo pong i-meditate ay ang mga bagay at magaganda pang bagay na gagawin ng Diyos sa atin pong panahon. Kalimutan na ho ninyo yung mga pangit na nakaraan. Kung gusto ninyong mabago ang takbo ng inyong buhay, makalikha uli ang Diyos ng mas matindi, mas matibay na muog para sa inyo, tutulungan po natin ang ating sarili. Hindi ka po ninyo naiintindihan na sa buhay po ng kapatid na Nehemiah, kinakailangan po rin, handa po nating balikatin ang presyo ng vision na ibinigay po ng Diyos sa atin. Marami hong pwedeng manlait sa atin. Amen. Kapag tayo kumakanta, maaaring sa atin ay may nagpaparinig, hallelujah, luya, nagtitinda ng luya, amen.
Kapag tayo may bitbit na Biblia, kaya nga minsan nahihiya na ang binibitbit na lang kaunting pahina, you don't need. Hindi na kailangang ipagmakahiya ang Diyos. Ipagmakahiya kung meron tayong maling ginagawa. Pero yung ipagmakahiya ang kabutihan ng Diyos ay may maling-mali. Kinakailangan ipagngalandakan mo pa that you are being changed, transformed by the power of God. At ang Christian music awiting makalangit nito ay gawin mong isang pulpito, gawin mong isang entablado to shout before the world that you are being changed, destined to be blessed. You are being blessed and destined to be blessed by the living God. Ay ano kung ano ang nakaraan. Ang sabi, ikaw ay bago ng nilalang. Meron ka ng bagong buhay. Kinakailangan po, meron din po tayong tinatawag pong eagerness sa atin pong panahon. Amen. Wag ho kayo yung lilitaw, lulubog. Kahit ho kayo yung magpagod. Lagi ko pong sinasabi, kahit kayo pagod, kung meron bilang kayong power at kuryente, sikapin ninyong pumasok sa any Christian music, awiting makalangit, or any Christian station. Mas maganda hong katulugan ninyo na nakikinig kayo ng salita ng Diyos. Mas maganda hong katulugan ho ninyo na nakikinig po kayo ng mga worship song at kitain po ninyo. Maging sa inyong pagtulog at sa inyong panag-init, God can give you a new vision. Amen. Higit na papatayugin ng Diyos ang inyong karunungan at ang inyong pananampalataya. Tingnan po ninyo, mismo ang kapatid na Nehemiah, inialay po niya ang kanyang sarili. Pag tinanong niyo sa akin, Pastora, are you doing that? Alam mo ninyo, sasabihin niyo, baka si Pastora ay sobrang boastful. I am boasting in the name of my God. Some boast in chariots, some boast in horses, but I am boasting in the name of the Lord. Sabi ko po lagi sa inyo at sa mga kapatirang narito, there is no reason enough to stay in this land na on and off ang gera. Amen. Malayo ako sa aking pamilya, sa aking husband, sa aking ama, sa aking ina. Pero meron akong adhikain at pananaw na mabago ang buhay ng maraming tao. Tomorrow might be too late. Hindi ba niyo po napapansin, kahit sa aking mga profile, sa aking status sa Facebook, lagi kong sinasabi, I really miss my oldies. Miss na miss ko na sila. Pero alam ho ninyo, kinakailangan ng karakter ko ay katulad ni Nehemiah. Iaalay ko ang sarili for the sake of the Filipino. Iaalay po natin ang sarili natin for the sake of those soul na hindi pa nakakakilala ng kaligtasan mula sa Diyos. At kinakailangan po rin mayroon po tayong karakter na hihigit pa natin pong suungin sa normal na kakayahan ang atin pong ginagawa. Hindi po ito tinatawag na self-proclaiming glory. Mali po kayo, hindi po yun. Kasi po meron pong mga tao na sinasabi nilang sila ay may initiative. Pero at the end of the day, meron po silang hidden agenda. Ang totoo pong naglilingkod sa Lord, there is no hidden agenda because your God, the God whom you are serving, is not a hidden God. Amen. Kapag ang isang tao ay naglingkod sa Diyos, kinakailangan totoo at ganap. May napapala o wala, merong love gift o wala, maglilingkod. Kasi bakit? Sabi ng Bible, walang natandaan ang atin pong ninunong si David na pinabayaan ng Diyos ang mga naglilingkod sa Kanya. At meron pang isang magandang regalo. Sabi ng Diyos, that's not my anointed one. If you consider yourself a living lingkod ng Diyos, totoong lingkod ng Diyos, huwag kayong matakot, huwag kayong mangamba. Sa akin ho dito, kapag tinanong ninyo, balik-balik lang ho ako sa bahay. Kahit gusto ko pong makikain sa kapatiran, kapag nakasalubong ng tangke, retreat ho agad ako. How many times I experience na trap po ako sa isang mga sasakyan. Sabi po ng driver, ay umalis ka na, takbo na. Run for your life. Why will I run for my life? Saan ako pupunta? There is no other presence than in the presence of God. Amen. Kaya ho, pinakamaganda, kapag umuwi ka sa inyong pamilya, sa inyo at nagbalik-bayan ka, hindi mo ipagmamalaki ang marami kang dolyar. I don't have dollars, but I have the power of God. He sustained me in this land of Yemen. At ang may pagmamalaki ko, Panginoon, ginawa mo ang puso kong katulad ng kay Nehemiah. Naging matyaga ko, naging matiisin ako, at hindi ako papayag, Panginoon, na ang pader ng mga raming Pilipino'y hindi ko makitang umaangat, at ginagawa mong matibay na bantayog muli. Ang karakter po ng kapatid na si Nehemiah, ang sabi ng Biblia, ay meron siyang karakter na siya po'y pursigido. Amen. Hindi po siya natinag at nanatili siya pong tapat hanggang sa pagtatapos, hanggang sa matayo. Alam ka po ninyo, kapag pinag-aralan ninyo ang aklat ng Nehemiah, there are so many kind of Sanballat and Tobias sa ating panahon.
Pag po tayo naglilingkod sa Diyos, nagpapakakain po tayo. Marami ho diyang mga Sanbalat at mga Tobias. Gagawin nila ang kanilang paraan. Tayo po'y hihikayatin na huwag na uling maglingkod sa Diyos, huwag nang pumasok diyan, huwag magbigay ng ikapo, huwag magrespeto sa pastor. There are so many people. Makinig po kayo. Pero kapag nakita po ninyo na ang inyong vision na iyan ay galing pala sa Diyos, sabi ng Biblia, sa aklat ng Nehemiah chapter 6, makikita po natin, nakita ng kapatid na Nehemiah ang katuparan ng pangarap ng Diyos. Bakit? Hindi niyo lang po alam from the very beginning pala, ay itinakda na ng Diyos ang buhay ni Nehemiah para sa kanyang bayan. Alam ka po rin ninyo, sa tagal na po natin, 50 years old na ako, maaaring kapatid na mas kailan 50 years old na, ay meron po palang mas maganda pang bagay na inihanda ang Diyos sa atin. Akala lang natin, dito na nagtatapos ang kasaysayan ng ating buhay. May rayuman na ako, hindi na ako makalakad. Mali po kayo. Hindi nyo alam, ngayon pa lang nag-uumpisa ang inyong pagtakbo kung kailan inaakala ninyong hindi na kayo makakatakbo. Are you there? Sabi po ng kapatid na prophet na I respect that prophet no ako po pumunta ng Lagos, Nigeria. Siya po yung prophet na nagsabi sa akin, when God gives you a vision, and it is opposed by men, do not reduce the vision. Stay in faith in Christ Jesus because God is still saying something to you, kapatid na Matskelo. Better is not enough, best is yet to come. Are you still there? Kitain po ninyo, kapag tayo binigyan po ng Panginoon ng isang vision, ng isang panukala, at tayo ay meron mga kapitbahay o mga kasama sa buhay, amen, na tayo po'y pinanghihinaan ng loob, pinahihina tayo, dinidiscourage tayo, ay huwag natin pakinggan yon. Ang discourage ay galing sa tao, ang vision ay galing sa Diyos. Are you there? Kapag ang vision, ang panukala ay narinig mong pinagagawa sa iyo ng Diyos, hindi kinakailangan yan ay matakpan at hindi yan kinakailangan matalo ng mga sinasabi ng tao. Alam ka po ninyo ang mga tata maglimban, tanongin ho kayo niyan. Nasaan ang pera, etc., etc. Alam ka ho ninyo ang mga nagtatanong, hindi yan nag-iika po. Yan ang mga nagtatanong na yan, yan ho yung mga naiinggit. Amen. Ay hindi ho tayo gayon. Glory to God. Kinakailangan ho, kung ikaw ay nakakatulong, magpasalamat ka po sa Panginoon. Pero hindi mo sinasabing kaya ka tumulong para rendahan mo't gawing kabayot bukado ang inyong pastor, ang mga maglilingkod. Kitain po ninyo dito, this is for the glory of God. Alam ka po ninyo kahit po kayo pastor, kapag sinabi ng kapatid na global, kapatid na kung sino man diyan, pastora, ikaw ay opening prayer, ikaw ay closing prayer, nakita po ba ninyo ako po yung nagreklamo? I am just also another servant of the living God. Hindi po ako nagrereklamo dahil ito po ay isang magandang hagdan tungo sa pagbabago ng buhay at magandang pundasyon ng atin pong pader. Kapag kayo palaging hindi na nagpapatawad, palagi pang nagrereklamo, walang kapupuntahan ang pangarap ng Diyos para sa atin. Are you still there? Konti na lang po, salamat sa kuryente at hindi pa ako nawawalan. Sabi po ng ating pong pinag-aaralan, ang ating pong buhay ay puno ng bisyon, pananaw. Maaaring ito po ay sarili nating nasa o kaya naman po ay mula sa Diyos. Ang bisyon, makinig pong magaling, ang bisyon po na mula po sa ating Panginoon ay mananatili sa atin. Are you there? Ang bisyon na mula sa ating Panginoon ay mananatili sa atin. Makinig po magaling, nanasain po natin ito, mananatili sa ating isipan, sa ating mga puso, at maging hanggang sa panag-init. Magdudulot po ito ng isang espesyal na atensyon kung paano ito maisa sa katuparan. Subalit kung minsan, alam po ba ninyo, marami po sa ating mga kapatiran ang minamadali po ito para po sa paggagawa po ng bahay, pagbili po ng sasakyan, hindi naman po kailangan ay mabili agad, ay meron naman pong dapat unahin. Ang dapat po nating unahin ay yung sa ikabubuti po ng nakakarami. Amen. Kung kayo po ay nakikinig, glory to God. Subalit gaya po ng kapatid po na si Nehemiah, kinakailangan po nating maghintay. Alam ka po ninyo, kalagi-lagi ko sinasabi, wait patiently before the Lord. Huwag po kayong ura-urada, magpapasya. Kasi po pag kayo nagpasya dahil kayo galit, kinabukasan kayo ay magsisisi. Ang pagpapasya ng isang tao, dapat siya'y cool, siya ay relax. Maging sa bawat pagdedesisyon, huwag kang magsasabi, o sige sister, bahala ako dyan. Ay pag dumating yung panahon,
Ay, nasabi ko ba yun? Naku, pasensya ka na. Bakit hindi ko alam na sabi ko yun? Kaya huwag ho kayong magbibitaw ng salita. Amen? Ng mga bagay na kayo ho ay minamanduhan ng inyong emosyon. Kinakailangan ho, sa bawat ating sasalitain, ating bibitawan, isipin ho natin ng makailang ulit. Baka hindi na ho natin kaya itong patunayan pagdating ng panahon. At huwag din pong magbabago ang takbo ng ating puso at tibok ng puso kapag dumating naman ang pag-ahon ng Diyos sa atin pong kinalalagyan. Kapag naitayo ng Diyos ang muog, ang pader, ibinangaw ka higher than ever before, pinagpala ka higher than ever before, dinagdagan ng kinikita mo, tinatangkilik higher than ever before, higit kang mapagpakumbaba dapat. The more na itinataas ng Diyos ang lahat ng bagay sa iyo, the more ka namang magpapakumbaba, the more ka namang magmamahal, the more ka namang magbabahagi ng iyong tinatangkilik, the more ka naman na magiging mabait. Amen. Alam po ninyo, bakit po kinakailangan na sa atin pong pananaw sa paglilingkod po sa Panginoon ay mabigyan po tayo ng sapat po na, katulad ng sabi ko kanina, pananalangin po at pagpaplano. Bakit po? Una, para mabigyan po tayo ng sapat na panahon ng pagsusuri sa ating damdamin at nang maihiwalay po ang mga bagay na maaaring humadlang. Katulad nga po ng lagi ko pong sinasabi po sa inyo, ay kapag po tayo magkaiba ho yung atin yung ginagawa na pagsusuri base sa damdamin natin, na kung minsan po ang tao po alam ka po ninyo ang tao ay madaling humusga dahil sa nakikita. Amen. Pero ang Diyos ay hindi humuhusga sa kanyang nakikita. Minamasdan niya kaya po ang ating tibok ng puso. Kaya nga ho ang mga lingkod ng Diyos, ang mga Kristiyano, ay maingat, pati paghakbang, pati pagmuya, pati pagkilos, ay lahat man din ho'y minamasdan yan. At may makaunti lang ang makita, ay sasabi, ay hanggang Kristiyano, akala ko hindi yan nagagalit. Ay di ho sa amin, amen. Kaya ho lagi ko sinasabi, ay mag-ingat sa pagsasalita. Ay wala akong gagawin, kundi na lang ho ang lahat ng sira ay mapupunta sa pastora. Kapag ang kapatiran ay nakagawa ng palso, ng mali, ay di kayo sasabihin, oh, ayun ba si Dr. Liz? Ay di kayo na ika, ang pastor niyan ay si pastora? Ay bakit gaya ng ugali? Ay kita ho ninyo, wala akong kamalay-malay sa istorya ng buhay ni Dr. Liz dahil siya nagkamali. Ang sisi ay nasa pastor. Alam ka po ninyo ito? Pinakamahirap ito. Kinakailangan po nating mabigyan po tayo ng sapat na panahon sa pagsusuri po para po iangat po ng Diyos ang atin pong pader, ang atin pong muog. Mabigyan din po tayo ng panahon sa paglago bilang paghanda po sa bisyon. Hindi po yung ura-urada. Kahit nangangarap kayong magpatayo ng bahay, sige, nakapamayawang pa kayo. Okay lang yan. Order, order, order. Ay pagkatapos ho ng ilang gawaan, bigla na lang nawala si kapatid. Ay bakit nawala si kapatid na nani? Ay wala ng pera. Kinakailangan ho, bago ho tayo magpagawa, iisipin ho natin kung atin hong iaakma at kakayanin nang hindi ho tayo maging katawa-tawa. Amen. Para sabihin, kakatuwa naman yan, very humble, utay-utay, biro mo, bawat pagbabalik bayan niya, nabili ng simento, nabili ng pako, etc., etc., amen. Hanggang sa makita ng iyong kababaryo, aba, mukhang ikaw ay ready nang magpatayo ng bahay. Are you there? So, ibig sabihin, maging ang tao sa paligid ay mamamangha sa pagiging ikaw ay isang taong mayroong pagpaplano, mayroon kang paghahanda sa bahay na gagawin mo. Upang mabigyan din po tayo at hayaan natin pong gumawa ang Diyos sa buhay natin bilang paghahanda na magkaroon po ng katuparan ang lahat ng ito. Makinig pong magaling. Alam ka po ninyo, mahirap po sa atin pong bawat paggawa na hindi po kaagapay ang Diyos. Ito po yung problema sa atin. Sa mag-asawahan, sa magkakaibigan, sa atin pong pinaglilingkuran, lagi po ninyong isama ang Panginoon. Sa pagpaplano, lagi rin po kayong sumangguni. Kahit nga ho kayo bibili lang ng mga ukay-ukay. Panginoon, kahit gusto ko ba ito? Ay hindi, mura lang naman. Sige, okay lang yan, kaunting barya laang yan. Ay hindi naman ho nyo gagamitin, nakatambak lang dun sa inyo. Kapag naman may nanghingi sa inyo, ay huwag yan, imported yan. Pero alam mong galing lang yun sa ukay. See, kinakailangan ho, mag-usisa tayo. We need that because of necessity or because only of luxury. Just the same with, do you have a vision or you are just only having that ambition that will kill your destiny. Makinig pong magaling. Konti na lang po ito po ang hamon ko sa inyong lahat. Maring hindi po natin napupuna, subalit ang katuparan po ng bisyon para sa atin ng ating Panginoong Hesukristo ay isinasaad po.
Sa Ephesians chapter 1 verse 11, na dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at sa kanya pong kalooban. Isipin po natin ito. Kayo po ba'y tinawag ng Diyos upang makita ang katuparan ng kanyang mga pangarap? Ang bisyon ba ng Diyos ay para sa atin? Amen? Ang bisyon ba ng Diyos ay para sa atin? Kaya nga, kailangan pong maliwanagan ang atin pong isipan. Handa po ba tayong humakbang upang makita ang kaganapan ng bisyon ng Diyos para sa atin? Ang bisyon ng Diyos para sa Christian Music Awiting Makalangit. Ang bisyon ng Diyos para sa James. Ang bisyon ng Diyos para sa Redeemer. Ang bisyon ninyo para sa inyong sariling pamilya at sambayanan. Amen. Huwag po yung, halimbawa po, bibigyan ko po kayo ng isang example. Kapag po kayo magpapadala sa inyo, halimbawa na po, lalo na po yung mga nasa abroad, I don't know your story, at may humingi po sa inyo, magbibigay na lang po kayo dahil nagmamahal ko kayo. Makinig pong magaling, take this word from me. Hindi po kayo magbibigay na, ayan, yan pa'y matagal kong inipit-ipit, matagal kong tinago-tago yan, alam niyo ba, naglakad ako, etc., etc. Maipon ko lang yan. Huwag niyo na hong ibigay kung magsasabi pa ho kayo ng gayon. Nandyan baga ho kayo. Binigyan lang po kayo ng Lord ng pagkakataon na mag-ipon, na magtiis, na magtiyaga for the survival, supposed to be, probably, ng inyo pong pamilya. Kayo po ba'y nandiyan? Amen. Kapag po kayo nagbibigay, wag na pong maraming kwento at wag na pong maraming satsat. Kinakailangan po'y balansyado rin po ang atin pong buhay. Kapag may humingi naman po sa atin sa Pilipinas dahil atin pong minamahal naman, ay kung wala naman po tayo, wag naman po niyong ipangungutang para lang po masabi na ang inyo pong angkan ay nakakaalwan. Mali rin po yun. Kinakailangan po ang ating sambayanan sa Pilipinas ay turuan po natin, anak, walang budget si mami ngayon, walang budget si daddy, mapapagkasya mo pa baga, yung iyong kamiseta, okay pa naman yata. Hindi po yung sasabihin na para lang merong masabi, kahit naman okay na okay pa at linaw na linaw pa ng etiketa, bibili uli ng panibago para lang masabi. Eh, siyempre, spoiled brat ako eh. Ang nanay ko, ang tatay ko nasa abroad. Ay, hindi alam ng mga anak natin, hindi na alam na kung tayo kumakain pa baga o hindi. Sasabihin din po ninyo ang totoo sa inyo po sa Pilipinas. Amen. For you to establish the good vision of the Lord. Nakinig pong magaling, nakinig po. Nung po ako'y nasa Hong Kong ay gayon. Ako po'y nagtataka sa akin pong mga kasama. I've been there for more than 10 years. Pag po nagha-holiday kami, yung pong kukuha po ng mga bungkus-bungkus po ng mga ubas at magkakaroon po ng picture taking at yun hong ipapadala sa Pilipinas. Eh di naman hong nakakita sa Pilipinas, sasabihin, oh, kaganda naman ng anak ko, ang ganda na ng damit, ay talagang ang pagkain ng grapes, ng ubas ay pangut-pangut, talaga namang buwig-buwig, ika nga sa Pilipinas, buwig-buwig. Ay alam ka po ninyo sa picture laang iyon. Amen? Sabi sa akin ng aking mga kaibigan, Jenny, ba't ayaw mo sumama sa picture? Ay, masama ako sa picture. Wag na naman yang may mga hawak pa kung ano-ano na yan dahil hindi naman yan totoo. Makinig po kayong magaling sa akin. Take this word from me. Tinuruan ko po ang aking sarili na maging pursigido, na hanapin kung ano ang pinakamas maganda. That's the reason why God sent me in this land of Republic of Yemen. Not to ruin Filipinos, but to help them to understand na pahalagahan ang buhay pa hanggang sa susunod pang panahon. Hindi po ako nagpapadala ng picture na kung ano-ano ho ang mga hugis, etc., etc. At lalong hindi rin po ako nagpapanggap. Nakukunin ko ang magagandang damit ng mga employer at susuotin at magpapapicture. Hindi makakatulong po yun sa pag-aareglo ng muhon, ng pundasyon, ng muog na ililikha ng Diyos. Be natural. Amen? Be natural. Kung ano po kayo, kung ano po kayo. Amen. Hindi po nyo kinakailangang mapagpanggap at magpanggap. Kapag nais po ninyong mabago ang takbo ng inyong buhay at kasaysayan, amen, God can change your destiny. Lamang ay nasa inyo. Pinamimili kayo. But, kung kayo po ang masusunod, you are the one making your own destiny. And probably, that destiny will only repeat itself in failure. Pero kapag ang inyong buhay, ang ating muog ay ipinaayos uli natin sa ating Panginoon, imposibleng hindi niya tayo bibigyan ng panibagong bukas at panibagong umaga. Magandang gabi po sa inyong lahat. When we just close our eyes and bow down our heads, at ako po'y mananalangin sa gabing ito. Amen. Bago po tayo mag-sharing habang may kuryente pa po po. Sa liyang
kay buti ng ating Panginoon. Nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy nalaan. Katulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay ng love. Yes, Lord, yan ang pangako mo sa amin, Panginoon. Hallelujah. Glory, 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 glory. Panginoon, sa mga sandali pong ito, Diyos, kami po'y lumalapit sa inyo, Panginoon, na nagpapakumbaba. Panginoon, kilala niyo ang bawat buhay po namin. At wala kaming maipagmamalaki sa inyo, Diyos. Lord, binsan pa. Maaari ka po, Panginoong, tulungan niyo kami, O Diyos, sa mga panahong ito ng aming pag-iisip at ng aming pagpapasya. Panginoon, nais po naming bumangon sa aming pong kinalalagyan. Magkaroon kami, Panginoon, O Diyos, ng panibagong umaga at pag-asa. Lord, maaari ka po sa tulong ng inyong biyaya, O God, ng inyo po, Panginoon, nakahabagan, maibangon ang aming mga muog, ang aming mga pader, ang aming mga pundasyon, na nawasak o sadya, Panginoong, pinayagan po naming mawasak. Lord God, thank you for giving us another chance. Thank you for giving us another morning. Thank you for giving us, Lord, another day to understand your word, to understand your mercy, to understand your power, and to understand the gospel of the Lord Jesus Christ. Panginoon, maraming salamat po. Gawin po namin, Panginoon, na ehemplo ang buhay ng Nehemiah. Naroon po ang inisyatibo, naroon ang eagerness, Panginoon. Lord, naroon ang Diyos, ang tunay na pagmamalasakit, Panginoon. Sa aming pamilya, sa maraming Pilipino, sa tao sa paligid, at hindi naghihintay ng mga anumang aplos ng tao. Lord God, alisin mo sa aming alaala na iniintay namin ang aplos at mga palakpak ng tao. Ang nais namin, O Diyos, may sama mo't may tala, tuwi na ang pangalan namin sa aklat ng buhay, O God. Lord, salamat sa panibagong muog. Lord, thank you sa panibagong muog ng pag-asa, sa panibagong muog, O Diyos, kaya namin bumangon at tumakbo muli, Panginoon. Lord, thank you for reminding us, Panginoon, O Diyos, hallelujah, na kinakailangan kami magkaroon, Panginoon, ng pagpaplano, ng isang pusong matiisin matagag kasama ng pananalangin. Huwag kaming manghinawa, O Diyos. Hallelujah. At huwag kami, Panginoong, mawalan ng Panginoon, ng panghihinawa na pumasok sa ganitong mga chat room, O God. Lord, thank you. Lord God, hinahayaan mo, Diyos, na lagi naming marinig ang iyong tinig. Lord, mula sa inyong lingkod, mula kay Hungry Bear, kay kapatid na Doc Perlitz, kay kapatid, Panginoon, hallelujah, na Miss Kita Matskelo, kapatid na Steroid, kapatid na Alex, kapatid na Skills, kapatid na Skip, Louie, Nani, Brother Joe, kapatid na Jokrans, kapatid na Ulan, Panginoon, maging O Diyos, hallelujah, ang kapatid na Kalia, kapatid na Sky, kapatid, Panginoon, O God, na wala sa gabing ito. Panginoon, kami po, Diyos, ay naniniwala, O God, hallelujah, na dakila kayo tapat at maaasahan sa lahat ng panahon. Hindi kayo nagbabago at hindi kayo nagkukulang. Lord, alam na po namin, Panginoon, kayo po pala'y may sadyang inihanda sa amin. Iniintay mo lang, Panginoon, ang tamang araw at panahon na i-execute namin, O Diyos, ang tamang aplikasyon para, Panginoon, O Diyos, sa isang vision na nanggagaling sa inyo. Lord, thank you. Thank you for reminding us, O God, na hindi kami dapat mapagod at mapagay, maging sa sinasabi, maging sa ginagawa ng tao. Lord, hayaan niyo po, Panginoon, na lagi po kaming makakabit, O Diyos, sa inyong bawat panukala. Lord, we thank you for your grace. Salamat, salamat, salamat.
Salamat, O Diyos. Bless the works of our hands, O God. As we lay our hands upon the sick shall recover. Lord, and even thank you, Panginoon, for the restoration of our soul, for the restoration of our mind, our thought, our whole being, our family, our relationship. Oh, thank you, Father God. You are an awesome God, and there is no other God besides thee. Oh, salamat, salamat, Panginoon. Lord, inaangking ko rin, Panginoon, O Diyos, ang mabilisang recovery, Lord God, ng pagtatayo mo, Panginoon, ng panibagong pader at muog ng aming pananampalataya. In the mighty name of Jesus. Lord, ang promosyon ay hindi nagmumula, not cometh from the east, not from the west. Lord, promotion cometh from you, God. Lord, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. We honor you, we give you praise, and we give you glory. Lord, Father God, I fully declare that we are destined to be blessed and be a blessing to many. We are redeemed. We are sanctified. We are justified and purified by the blood of the Lamb. Ang Diyos ni Nehemiah sa gabing ito'y dinideklara ko, siya ring aming Diyos. Ngayon, bukas, magpakailanman at sa susunod pang panahon, ang Diyos ni Nehemiah na nagbigay sa kanya ng panukal at vision, ang Diyos din namin ngayon. Hallelujah. At Panginoon, sa gabi ring ito, salamat po, Diyos, sa Christian Music Awiting Makalangit na ito. Salamat, Panginoon, sa kapatid na Ardoy, sa kapatid, Panginoon, na Blind, sa kapatid, Panginoon, na Cool Jam, sa kapatid, Panginoon, hallelujah, na Chuck, Lord, wherever they are, kapatid, Panginoon, na Steroid, na kapatid na Big Brother, hallelujah, Lord, ang mga kapatid po namin, Panginoon, na naging pilar at Panginoon, at pundasyon ng simam na ito, Lord God, continue to touch their hearts, oh God, wherever they are. Bless them, bless them, bless them, bless them beyond their expectation. Hallelujah. Oh, thank you for your grace. Thank you for your mercy. Thank you for your glory. Lord, I give you back all the praises, the glories, and thanksgiving in the matchless name of the King, and His name is Jesus Christ. Hallelujah. Ano bang nasa isip mo? Ikaw ba'y nagugulo? Ano bang nasa puso mo? Puno na ba ito? Ano bang mga tanong mo? Ikaw ba'y nalilito? Ang kailangan mong gawin, problema'y harapin. Ang kailangan mong gawin, sa Kanya'y manalangin. At ika'y Kanyang diringgin. Para po sa inyo at para sa Lord. Huwag manghinawang tumawag sa Kanya. Isipin mong lagi Siya ang iyong Ama. Sa iyong pag-iisa, karamay lagi Siya. Tara na at magtiwala sa Kanya. For the very last time, huwag manghinawang tumawag sa Kanya. Isipin mong lagi Siya ang iyong Ama. Sa iyong pag-iisa, karamay lagi Siya. Tara na at magtiwala sa Kanya. God bless us all po. Amen. Grab the mic, kapatid na Global, kapatid na Dr. Liz. God bless everyone. I love you with the love of the Lord. Amen. Glory to God. Ayan. We love you too, Pastor, with the love of the Lord. Okay, so, na-bless po ba tayo mga kapatid? May natutunan po ba kayo sa ating pong naging mensahe po ngayon? Ayan, amen. Bless na bless sila. Okay, so, dadako na po tayo sa ating sharing mga kapatid sa insight. Kung meron po kayong o karagdagan po sa ating pong naging mensahe po ngayong gabi. Ayan po. So, ayan po. At sinatawagan ko na po ang ating Brother Mark para po sa karagdagan po. Grab the mic, Brother Mark.
Amen. Amen po. Palapakan po natin ating Diyos na buhay sa napakagandang mensaheng pinagkaloob sa atin. Glory to God. Hallelujah. Tunay nga po na sa habang nagme-mensahe yung mga pastor, nararamdaman ko yung presensya, yung kaloob-looban ng pagkatao na nilulukuban ng banal na Santong Espiritu. Dahil ito po mensaheng ito ay confirmation ng vision na ipinakita sa akin ng Panginoon para din po sa kasimam. Amen. Alam niyo po, hindi ko nasabi ko pa lang po kay Sis Global ito na nag-open po ako ng isang room na ang pangalan po ay Home of Love, Compassion and Strength at Baylux. Ito po ang naging layunin, ang layunin ko ay upang gawing prayer and counseling room na naka-attach po sa CMAM. Amen po. Ang katawagan po sa akin ng Panginoon ay maging kalakasan ng mga taong nanlulupaypay. Mga kapatiran na pinanghihinaan ng kalooban sa pamamagitan ng pagtataas sa pagpapataas ng kanilang espiritu at paglapit sa Panginoon through prayer. Ako po talaga naging masyadong talagang very prayerful po ako sa mga panahong pinagdaanan ko ito hanggang sa kasalukuyan. At ang nais ko, bawat isa ay maabot na ang pagpapala ng Diyos. At ako po ay nagagalak na i-share sa inyo na for the last 3 days po, nagamit na po yung prayer room na yon. Amen po. At maaari po natin sabihin na ang prayer room na iyon ay kaloob din ng Panginoon sa layunin ng CMAM, sapagkat ako po ay hindi aalis ng CMAM, kundi po ako po ang layunin ko maging instrumento sa paglago ng CMAM. Ang maakay ang mga kapatiran, ang mga ibang tao sa landas na layunin ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya narito po at narito po minsan ang ibang kasama natin dito ay bahagi po ng layunin ng Panginoon Diyos na ipinagawa sa akin para maging bahagi ng ating gawain ito. Kaya po ang vision ipinakita ng Panginoon sa akin, help CMAM grow in terms of service, in terms of numbers ng mga mananampalataya, and maging prayerful ang bawat isa. Amen po. Kaya po kanina nung nagbimensahe si Pastor, ang mahal na Pastora, dumandam ako ang presensya ng Panginoon dahil talagang tamang-tama at akamang-akma po sa aking naramdamang revelasyon ng Panginoon, vision na pinagbibigay ng Panginoon ang mensaheng ito. It is now po confirmed that I have to do what God is asking me to do. Ipagpapatuloy ko po ang aking nasimulan na paglilingkod sa ganung pamamaraan dahil ito po ay na-confirm na mensahe ngayong hapong ito. Amen po. Glory to God. Salamat po. Amen. Thanks be to God. Salamat po sa buhay ng bawat isa, sa ginamit ng Panginoon sa pagpapahayag sa ating mahal na pastora, at sa bawat isa nakinig, sa lahat sa atin. Purihin ang Diyos sa buhay nating lahat. Amen. Glory to God. The mic is free na po. Sis Jubel, mic is free na po. Okay, amen. Glory to God. Maraming salamat sa iyo, Brother Match. At hindi na po sa talaga pong nagtayo po nitong si Ma'am. Ayan po ang aking anak na si Blind. Hindi na po siya na-meet, Brother Mark. Ay nagpapasalamat po kami nagpapasalamat po siya sa inyo po, sa inyo pong nagiging misyon, layunin niyo po na mapatuloy,
mapalago po ang ating gawain, ang ating pong Christian Music Awiting Makalangit. Dahil po alam ko po ang layunin po ng anak kong yon. Kaya po hanggang po ngayon, marami po ang mga kapatiran na wala, marami pong mga talagang coordinator, even po yung elders po ng si Ma'am ay nawala po. Pero glory to God po, nandito po pa po ako dahil alam ko po, nararamdaman ko po kung ano po ang gusto po ng anak kong yun na kaya po niya na open po itong Christian Music Awiting Makalangit. So maraming salamat po sa inyo muli, Pastora po, si Maring Doc, at sa mga kapatiran pong naging bahagi, bago man po at mga bago man po o dati na pong mga family po ng si Ma'am. Maraming salamat po sa inyo. At alam ko po na matutuwa po ang aking anak dahil po yun po ang kabilin-bilinan po niya sa akin. Ano man po ang mangyari, pagpatuloy po, wag po daw iwanan ng si Ma'am. Sabi po niya sa akin, sabi niya na, Mami, kahit mag-isa ka lang dyan sa si Ma'am, wag mo pong iwanan ang si Ma'am. Dahil mahal na mahal ko po ang si Ma'am. So, maraming salamat po. Galing po sa puso, ay buturan po ng puso namin. Ay buturan po ng puso ng anak ko. At alam ko po na tuwang-tuwa po siya at siyempre po ang ating pong Panginoon. Dahil po ito po ang naging ano po ng Panginoon po sa anak ko na ma-open niya po itong Christian Music. Amen po, Pastora. Tuwang-tuwa po ang Panginoon po sa atin. So, sino po? Ayan, si Maring Doc. Maraming salamat po muli. At Maring Doc, kung ready ka na, mga elders ng si Ma'am. Okay, so, glory to God, Mare. Grab the mic. Salamat, Pastora, sa iyong mensahe ngayon. Alam ko pong para sa aming lahat yon. Medyo inaantok-antok na po ako dito dahil nga kulang yung tulog ko kagabi. And then, ngayon pa, naintindihan ko po yun at alam kong lahat ng Salamat din sa iyo, bro Mats, kasi alam mo, itong si Ma'am na to, sa totoo lang, ang si Ma'am po talaga ang una kong nakita nung pinag-browse ng mga rooms. And then, sunod kong balik, lumabas na yung James, then meron pang God's Love. So, nandito po ako sa, nakatambay lang po ako sa si Ma'am, and then, marami pang mga kapatiran na narinig ko. So, wala, nakikinig lang ako, and then, I'm just sharing, of course. Naki-join in na rin po ako sa kanilang sharing, and then, yun. Dito po ako nag-grow. Actually, and then alam ko na talagang si Pastora ay talagang itinalaga sa si Ma'am. Dahil alam ko na through kay Brother Robert, yung pamangkin ko, na met natin si Pastora Jeanette. So, doon nag-umpisa. So, yung ating samahan dito, kapatiran dito, ay talagang tuloy-tuloy. Hindi lang sa loob, kundi sa labas. Okay? Hindi lang sa loob, kundi sa labas, na makita natin na nandito talaga yung puso natin na kumbaga pa, let Jesus shine in our heart. Okay? Let Jesus shine in our heart, and then,
kumbaga makita nila na, oops, pag ito, nakakasilaw naman itong taong ere. Ano bang meron sa'yo? Ikaw silaw na dyan. Kung parang ganun, no, na yung bang ang mode mo, ang aura mo, talagang happy. Okay, happy. Happy. Ah, tuloy-tuloy, maski nawala na po yung mga, hindi naman nawala, busy lang yung mga kapatiran natin. At least man lang may dalawa, isa. Kasi 2 or 3 are gathered in His name, nandiyan siya sa gitna. So, ang natirang matibay na lang po ako at saka si Maring Bell. Ang lahat ng mga lalaki, of course, pag umuwi yun, hindi talaga yun busy yun sa family, so hindi talaga makapokus dito. Okay, so yun po ang masasabi ko. Salamat po sa commitment nyo dito sa CMAM at sa commitment nyo sa Panginoon. Kasi itong CMAM nito ay talagang itinalaga ng Panginoon, not for the own motive, but ang motibo po ng Panginoon ay mahila niya lahat yung mga tao na naghahanap ng kumbaga naghahanap ng kagalingan, naghahanap ng kasagutan ng kanilang mga problema. So yun po. So di ba, Maring Bell? Tuloy-tuloy po tayo, Maring Bell. At alam kong ang Panginoon hindi tayo iiwan. Ayan, nadagdagan na tayo. Hallelujah. Okay, so back to you, Mare. Yun ang pa masabi ko. Okay, kinama na, yes. Okay. Nasaan na yun si, back to you, Mare. Okay, grab the mic. Okay, hello. Maraming salamat sa iyo, Mare. At alam ko, Mare, na hindi mo ako iiwan mag-isa dito. Alam ko. So, maraming salamat sa iyo. At hanggat may internet, hanggat may computer, dito tayo, Mare. At pagpatuloy natin ang sinimulan ng aking anak. At alam ko, babalik ang anak ko dahil mahal na mahal niya ang si Ma'am. At yung connection pa lang po niya ayan, si Pastora. At alam ko na hindi din tayo iiwan ni Pastora. So, maraming salamat po talaga po sa inyong mga kapatid. Maraming salamat po. Talaga pong puso ko po ngayon ay talaga pong nag-uumapaw po sa tuwa. Papasalamat po talaga ako sa Panginoon. At amen, Pastor. Alam ko po. So, talaga pong nakaka-bless po. Nakaka-bless po talaga. So, meron po pong gustong mag-share. Magdagdag po. Kung meron po kayong testimony, mga kapatid, pwede din po kayong umakyat sa BC. Ayan. Okay, kung may mga gusto pong magsalita. Okay, so wala na ba? Ayan, umakyat na rin sa wakas ang aming Sis Nani. Okay, amen. Glory to God, Sis Nani. Grab the mic. Sis Nani. Hello po. Clear po ba? Magandang hapon po sa lahat. Pinupuri ko po ang Panginoon sa pagkakataong ito. Pinasasalamatan po
pagbibigay niya ng kagaanan sa aking nararamdaman ngayon. Isa pong napakalaking blessing na hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko ngayong hapong ito, Panginoon. Pinupuri kita, Lord. Ikaw po ang aking Panginoon at tanging tagapagligtas, Ama. Maraming salamat po at natagpuan ko ang Christian music, awiting makalangit na to, na kung saan po nakatulong sa akin na halos po kahapon o nung isang araw halos po hindi ko na kayang bumangon pa sa aking pagkakadapa. Hindi ko po alam, Panginoon, kung paano ako aangat. Subalit talaga pong nandiyan ka lang, inilift up mo ako. Haba pong nag-i-scan ako doon sa Baylax, hindi ko po alam kung bakit na-i-click ko. Kung bakit na-i-click ko ang Christian music, awiting makalangit na ito, na hindi ko po sinasadya. Pagdating ko po dito, nakita ko po, Global. Winelcome po ako ni Sister Global, hindi ko naman po kilala at ngayon lang nga po ako nakatungtong sa room na ito. Tinanong ko po sa kanya, ano po bang pwedeng itawag ko po sa inyo? Ang sabi niya, Sister Global na lang. Yun po ang sinimula ng aking pag-akyat sa Christian music na to. At kanina po, glory to God. Thanks God. Hallelujah. Nagkaroon po si Brother Mats ng pagkakataon upang ako ay i-comfort sa kanyang room. Ano nga bang room na yun? Nakalimutan ko na po kasi very excited ako. Doon ko po naibulalas lahat sa Panginoon ang aking nararamdamang sakit. At glory to God, bago po ako umalis ng room na yon, hindi ko po alam, nag-exhale po ako ng 3 beses at glory to God. Gumaan po ang aking pakaramdam. Ramdam na ramdam ko po yung presence ng Panginoon ay kasama sa akin. Kasama ko, namin ni brother ko. Thank you po, Lord. At maraming salamat po sa pakikinig ninyong lahat. Pinupuri kita, Panginoon. Glory to you, O God. Hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa lahat. Okay, maraming salamat sa iyo, Sis Nani. At kami rin po ay talaga pong nagagalak at nabibless po sa inyo, Sis Nani. Dahil alam po namin na hindi po ikaw ang nag-click po ng Christian music, awiting makalangit dyan po sa iyong computer. Kung di po ang Panginoon, Sis Nani. Dahil alam ng Panginoon na hinahanap mo siya. Dinala ka po dito ng ating Panginoon. So, Sis Nani, Apo, sabi ko sa kagabi, be happy, Sis Nani. Lagay mo po sa puso mo, isipan mo, ang Panginoon po natin ay nandyan po lagi. Hindi ka po niya iiwan. Sa anumang problema mo pong
dinadala ngayon, ilapit mo po sa ating Panginoon, Nani. Alam ko po na pakikinggan ka po niya at sasagutin po at tutulungan ka po sa iyong mga problema, sa iyong nararamdaman po. Diba? So, anak na tinatawagan ko na ang anak kong si Cute Jazz. Ay, nagpapaalam na pala si Mare. Mare, good night, Mare. Maraming salamat. God bless tayo. Good night, good night. Okay, so ready ka na, anak na Jazz? Type si ma'am, anak, kung ready ka na. God bless, Mare. Okay, grab the mic, nak. Yan, hello, pa-clear po. Hello. Hello, pa-clear po. Yan, salamat po kuya, salamat po. Ako po ay masaya ngayon. Ngayon lang po ay katatawag lang po sa akin at sa opisina dahil sinerox po ang aking ikama. Yun po ay isang isang paraan na ako ay makakauwi na. Yun po. At ako po ay 4 na araw na hindi pumapasok. Dahil sa kadahilanan po na sadya po na hindi po inaabyad ng opisina ang aming pagbabakasyon o ang aming plane ticket. Kaya po ginawa ko yon na hindi pumasok dahil para po magbigyan nila ng pansin ang aking papeles. Kaya ngayon po ay pinatawag po ako para kunin ang aking ikama at iserox. Tapos yun na po yung step na ako'y magsasaya dahil ito na po yung step na makakauwi na po ako sa Pilipinas sa loob po ng 3 taon. Ay hindi ko po nakita ang aking mga anak. Yun po. Kaya po napakasaya po. Nung kausap ko po yung boss noon ay ang schedule niya po sa akin ay July 1. Tapos po nito namang ay may mga kaibigan ako na napunta sa opisina na sinasabi ay June 19. Ngayon po ay yun na nga po yung step na kinukuha yung aming ikama para iserox para makauwi na. Sa loob po ng 3 years sa loob po ng 3 taon ay parang sabik na sabik tayong yakapin ang ating mga anak. Yun po. Salamat sa ating Panginoon, salamat sa ating Diyos na buhay na siya may kaparaanan nito. Pasalamat din ako dahil napunta ako rito sa CMAM. Nakasama ko kayo at malaki ang aking pinagbago sa sarili ko. Natanggap ko ang ating Panginoon. Higit sa lahat ay natuto tayong magmahal. Ang isa pa ay nawala yung bad words sa aking bunganga. Napakabuti po ng ating Panginoon. Tunay nga po na tungkol sa message ni Pastora na kung unahin natin ang ating Panginoon sa ating buhay, hindi niya po tayo pababayaan dahil siya na po yung nasa puso natin. Hindi niya po tayo iiwan.
Salamat po, Lord, salamat. Yung ano po na nangyayari sa buhay natin, sadya po na kung ito ay tadhana, ito ay nakalaan na pamangyari sa atin na dinala tayo dito, dinala ako rito sa Saudi para makilala ang ating Panginoon dahil tunay na tama nga po na kung nasa Pilipinas ako ay patuloy pa po ako sa paggawa ng wala sa Panginoon. Napakabuti po ng ating Panginoon. Kaya po dapat lagi po nating unahin ang ating Panginoon. Sabi nga po ng ating Panginoon ang umiibig sa ina, sa ama, sa kapatid ng higit sa akin. Yun po sinabi ng Panginoon ay hindi karapat dapat sa akin. Yun po ang sabi ng Panginoon. Kaya po dapat unahin natin ang ating Panginoon sa ating buhay. Salamat po, Nay Global. Mike Esprit po. Okay, amen. Glory to God. Maraming salamat sa iyo, anak. Sa anak. Mapapayo lang ni nanay. Uwi ng Pilipinas. Nandun ka na sa Pilipinas. At alam mo na kaya ka dinala ng Lord dyan, ng Panginoon dyan sa Saudi, upang siya ay makilala mo. Nawa, pag-uwi mo ng Pilipinas, anak, patuloy mo. Patuloy ka sa Panginoon. Huwag mo siyang kalimutan muli. Anak ko, ikaw ay pinaalala na ng Panginoon, ibinalik na sa kanyang mga bisig, naway huwag ka nang mulagpos anak sa bisig ng ating Panginoon. Amen? Glory to God. Yun ang payo ng nanay. At alam ko na pag inuna natin ang Panginoon, lahat po ay sunod-sunod na po ang mga blessing na mangyayari po sa ating buhay. So, sino pa po gustong mag-share? Mag-testimony po? Meron po ba? Kung wala na po, tayo po ay dadako na sa ating pagbibigay papuri po sa ating Panginoon. After po, mag-closing prayer na po. So, mga anak ko, sino po gusto magbigay papuri sa Panginoon? Isan tayo. Anak ko, anak na Joey, anak na Joe Prince. Ayan. Asa na kayo? Mga anak. Anak ng Joe Prince. Ayan, si Bromach Kelo. Ayan, si anak ng Joey. Okay, grab the mic. At sunod-sunod na kayong dalawa. Bago tayo closing prayer. So, amen. Glory to God. Grab the mic. Brother Mark.
ligtas. Mayroon bang tuwid ang isip na naglinis at nagbihis, ngunit ang isinuot ay dati niyang damit? Ang alak na mamahalin kung kailangan mang isalin, ang paglalagyan mo ba'y kapayang lumalim? Kalimutan mo na ang nakaraan, ngayon'y nakalaan. Ang buhay mo sa ating Panginoon ay puri mong landas. Tinuloy na ng Mesyas, patunayan mo ikaw ngayon'y ligtas. Patunayan mo ikaw ngayon'y ligtas. Amen. Glory to God. Palakpakan natin ating buhay na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po Diyos sa hapong ito, Panginoon. Tayo mga kapatid ay mananalangin ng pagpapasasara ng ating gawain. Tayong lahat ay alam ko, kahit hindi ko kayo tanungin, ay puspos na puspos ng pagpapala ng Panginoon. Katulad ko, katulad ng pahayag ng banal na salita, lahat tayo ay bumuhos ang pagpapala ngayong hapong ito sa ating lahat. At ito'y palatandaan na talagang aktibo at buhay ang Panginoon sa kalagitnaan ng simam. Tayo po'y manalangin. Amen. O dakilang Panginoon, aming tagapaglikha, salamat po o Diyos sa buhay na patuloy mo pinagkakalob sa amin. Salamat po Panginoon sa kaganapan ng iyong layunin sa aming mga buhay. Salamat po Panginoon sa katagumpayan ng hapong, sa gawain ng ngayong hapong ito Panginoon. Pinupuri ka namin na sa salamatan dakilang Ama sa pangalan Panginoong Hesus. Salamat po Panginoon sa pagbuhos ng iyong pagpapala sa bawat isa. Salamat sa iyong salita Panginoon na aming malinaw na naunawaan at aming mai-apply sa aming mga buhay Panginoon. Salamat sa kaunawaan at salamat sa kapatid na ginamit mo Panginoon, ng aming mahal na pastora Panginoon, sa pagpapahayag ng iyong banal na salita. Salamat po sa mga nag-moderate Panginoon ng gawain ito, sa bawat tumayo at sa bawat mga umawit at nakinig, nakiisa Panginoon sa kabuuan ng simam. Pinupuri ka po ng bawat isa sa amin Panginoon. Salamat po o Diyos, at ang aming dalangin, patuloy mo kaming gabayan sa aming paglakad sa landas ng buhay na nais mo sa bawat isa sa amin. Patuloy mo kaming akayin at kami Panginoon makikinig sa iyong mga salitang ipinapahayag sa amin, sa iyong mga kapahayagan Panginoon. Lagi kaming makikinig Panginoon, at alisin mo sa buhay ng bawat isa sa amin Panginoon ang mga balakid upang kami makapaglingkod. Winawasak namin sa pangalan ni Jesus ang lahat ng balakid sa aming buhay, sa paglakad namin sa iyong landas, aming Diyos. Panginoon naming makapangyarihan, suguin mo kami Panginoon. Patuloy mo kaming tapikin sa aming mga balikat. Patuloy mo kaming gisingin Panginoon, at ipaunawa mo sa amin ang kahulugan ng buhay at ng aming relasyon sa iyo, O Diyos, sa pamamagitan ng patuloy na pagpapahayag mo ng iyong salita sa bawat isa. Salamat po O Diyos sa simam na room na ito, Panginoon. At kami patuloy na lalakad sa landas na nais mo, Panginoon.
narito kami, ang aming mga buhay, aming iniaalay sa iyo, Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon, sa aming mga layunin ito, sa aming paglilingkod. At tulungan mo kami, Panginoon, ang bawat isa sa amin magkaroon ng hangarin na mag-akay ng mga kaibigan, ng mga tao, kaluluwa, Panginoon, na naghahanap ng landas ng katuwiran, Panginoon. Tulungan mo kami, turuan mo kami, Panginoon, maging madamayin at maging sensitive sa pangangailangan ng iba, Panginoon. Whatever it will cause us, Panginoon, dahil alam namin ikaw ang aming kasama, Panginoon. Mapagtatagumpayan namin ang lahat ng ito sa aming mga layunin sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. At i-lead mo kami, Panginoon. Bigyan mo kami ng pusong mapangunawa, mapagmahal. Puso nagmamalasakit sa aming kapwa. Turuan mo kami maging compassionate sa ibang tao, O Panginoon, upang patuloy na may padama ang pagmamahal ng Diyos, ang pagmamahal mo sa bawat isa sa aming Panginoon, at marami ang maligtas. Salamat po, Diyos, at sa bawat araw na aming pag-aaral sa room na ito, Panginoon, alam namin kasama ka namin, aming Panginoon. Salamat, Panginoon, wala kaming masasambit sa aming mga labi, kundi ang pasalamatan ka kasunod ng paglilingkod, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat, O Diyos. At ang katagumpayan ng gawain ito ay aming inihandog pa rin sa iyo at iniaalay, aming Panginoon. Kasihan mo ang bawat isa sa amin at pagpalain mo ang bawat aming mga mahal sa buhay, ang bawat aming mga asawa, mga anak, ang aming buong sambahayan, malayo man kami sa piling nila, Panginoon, ay paghugpungin mo kami ng iyong Espiritu, aming Diyos. Allow us to live in one accord, in one faith, in one Jesus, in one objective in life, and one love, O God. Hallelujah. At Panginoon, sa hapong ito, tinataas din namin ang mga kakapatiran, ang lahat ng aming mga karamdamang dinadala sa aming katawan, Panginoon. Ang sino man, Panginoon, may dinadala, tinataglay na dalahin sa buhay, katagpuin mo po, Panginoon, ang pangailangan ng bawat isa, Panginoon. Ipagkaloob mo ang mga pangailangan, kagalingan, mga pagkakaroon ng solusyon sa anumang suliranin, be it financial or material, whatever they need, Panginoon, sa kanilang buhay. Ikaw po, Panginoon, ang kumatagpo. Hindi po maigsi yung kamay, alam namin, Panginoon, na ito'y may pagkakaloob mo sa kanila, sa aming lahat. At itinataas din ay, Panginoon, ang pamangkin ni Sis Globel na si Lara Jane Castillo, Panginoon, na ngayon ay nasa hospital at may sakit na cancer, Panginoon. Panginoon, wala kami ibang matatakbuhan kung hindi ikaw lamang, aming Diyos. Ikaw, Panginoon, ang Diyos ng himala, ang Diyos na nagbibigay buhay sa amin, ang Diyos na bumuhay sa mga patay, ang Diyos na nagpalakad sa mga lumpo, nagpagaling sa mga may sakit na ketong, sa lahat ng uri ng karamdaman, walang karamdamang hihigit pa sa iyo, Panginoon. Ikaw ang nakababatid ng buhay ng batang ito. Hipuin mo at katagpuin mo si Lara Jane, Panginoon. At pagkaloob mo, Panginoon, ang kagalingan sa aming kapatid na ito. Hipuin mo siya, Panginoon. Bigyan mo ng higit pang kalakasan, Panginoon. Pagkaloob mo, Panginoon, ng kalakasan, pisikal at espiritual, aming Diyos. We pray, Panginoon, sa iyo. Ikaw lamang ang aming matatagpuan. Nagsusumamo kami, Panginoon, sa iyo. Ikaw ang makapagbibigay ng katugunan sa kanyang kalagayan. Bigay mo sa kanya, Panginoon, ang kagalingan na kanyang hinahanap at kinakailangan, Panginoon. Tulungan mo ang sambahayan ng batang ito, Panginoon. Araw-araw sa kanilang buhay, Panginoon, bigyan mo sila ng comfort, Panginoon. At hanapin kanila at iasa ang lahat sa iyo, aming Diyos. Ikaw ang kanilang tawagin, Panginoon. Hallelujah. You are the great healer. You are our Jehovah na nagpapagaling, Panginoon. Ikaw ang pinagmumula ng lahat, aming Diyos. Kaya, Panginoon,
Ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming ipinababahala sa iyo, aming Panginoon. Katagpuin mo ang pangangailangan ng batang ito, aming Panginoon. Hallelujah. At sa pagkakataon ito, Panginoon, ay amin ang pinagpapasalamat sa iyo at inaangkin ang kasagot at kagalingan ng batang ito sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, sa basbas ng banal na Santong Espiritu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Diyos, at tunay na ang bawat isa ay may kagalakan taglay sa aming mga puso. At ang aming tanging masasabi, Panginoon, sa iyo, salamat aming Panginoon. Glory to your name. Hallelujah. Hallelujah. Narito po, Panginoon, ang iyong mga anak. Pagpalain mo bawat isa. In Jesus' name we pray. Glory to God. Taglayin ng bawat isa, pagpapala ng Diyos, ang kapangyarihan. Thanks to you, oh God. Hallelujah. Thank you for teaching me how to love, showing me what the world needs. While I've been dreaming of open now, I know there's nothing that I could not do. Thanks to you for teaching me how to feel, showing me my emotions, that I can know what's real from what is not. When love is more than I ever hoped for, and what I hope for is thanks to you. No one, ain't nobody, no one can stop me from being what my love is to you. Thanks to you. Thank you, Lord. Hallelujah. Thanks to you, God, for the wonderful things you are doing in our life. You are magnificent, God. You are the Alpha and Omega. You are above all. You are our great healer, our great provider. You are everything. Hallelujah. No one wants nobody wants God. No space, no one, no heart, no words can stop me from believing what my love is living through. Thanks to you, thanks to you, for teaching me how to live, for taking things in perspective, showing me how to live and how to take. No mistakes, you put it together, and if I break down, forgive me by its truth. I'm waiting with the love inside. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thanks be to God. Amen. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Lord. The mic is free na po. Please grab it. Sis Globel.